kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito, sinisimulan natin ang pananalangin para sa isasagawang conclave ng College o School of Cardinals. Nawa sa kanilang paghalal ng bagong Santo Papa. Kasihan nawa ang mga kardinal na ito ng banal na Espiritu Santo upang makapagdesisyon ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos para sa inang simbahan. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nangangasiwa kailanman sa minamamahalaan mong sambayanan para mo nang awang bigyan ng iyong simbahan ng tagapangasiwang kalulugdan mo sa kabanalan at pagmamalasakit sa aming ikauunlad araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Hudiya at Samaria. Si Esteban naman ay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang pagtangis. Samantalang sinigap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki at babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay pinapangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at pinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw.
Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Simigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya ibigay, ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puso'y isigaw. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Yung pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos lapit pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puso'y isigaw. Naging tugong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, at siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Magsitayo po ang lahat. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Sa araw pong ito, sinisimulan ng buong simbahang Katolika, hindi lamang po dito sa atin, kundi sa buong mundo, ang pananalangin para sa paghalal ng bagong Santo Papa. Kaya't ang misa o ang liturhiya po natin sa araw na ito ay nakatalaga para sa paghiling sa Diyos ng gabay ng Espiritu Santo upang maging kasama ng mga kardinal sa Roma sa kanilang pagdidesisyon o pagsasagawa ng eleksyon para po magkaroon ng panibagong leader ang simbahang Katolika sa buong mundo. Narinig natin si Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay." Patuloy tayong inaanyayahan ng Panginoon na pasiglain ang ating pananampalataya sa Kanya bilang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay ng buhay.
Dagdag pa niya, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ang nananampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Isang maalalim na paanyaya ito para sa bawat isa sa atin. Ang tunay na kasiyahan at kabusugan ay hindi makikita sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa ating pakikiugnay kay Kristo. Pero pansinin natin, sa kabila ng paanyaya ni Jesus, marami ang hindi naniwala. Gaya sa panahon ngayon, marami pa rin tao ang mas pinipili ang aliw ng mundo kaysa sa presensya ni Kristo. Marami pa rin ang tumatalikod sa Diyos. Marami pa rin ang nagdududa. Marami pa rin ang pinanghihinaan ng loob kahit paulit-ulit na itong ipinapaalala sa atin. Kahit paulit-ulit na rin tayong inaanyayahan na heto ang tinapay ng Diyos. Heto ang tinapay ng buhay. Heto ang kaganapan ng ating pagkatao at ng ating pananampalataya. Kaya muli nating balikan, mahalaga rin yung napakinggan nating unang pagbasa para sa araw na ito mula sa gawa ng mga apostol. Ano ang sabi? Matapos ang pagkamartir ni San Esteban, nagkaroon ng malawakang pang-uusig sa mga Kristiyano. Ngunit hindi tumigil ang mga apostol. Si Felipe halimbawa, nagtungo sa Samaria at ipinangaral ang mabuting balita. At dahil dito, marami ang naniwala, marami ang nagalak. Ano yung aral na inihahatid dito sa atin ngayon? Una, ang pananampalataya ay dapat ipinapahayag at dapat ibinabahagi. Hindi lamang sa panahon na ikaw ay komportable, hindi lamang sa panahong ikaw ay maayos, hindi lamang sa panahong naaayon sa iyong kagustuhan ang mga pangyayari at kaganapan sa iyong buhay, kundi lalo't higit sa gitna ng pagsubok. May Jesus be our source, only source of strength. Ikalawa, na ang pagbibigay saksi sa katotohanan ni Kristo ay may kapangyarihang magdala ng kagalakan sa iba. Tanawa, sa ating pang-araw-araw na buhay, si Kristo ang nag-iisa nating kasiyahan. Si Kristo ang nag-iisa nating kagalakan. Na kapag ka tayo kikilos, na kapag ka tayo pipili ng mga gawain sa araw-araw, tatanong natin, ito ba'y gusto ng Diyos? Ito ba'y maka-Diyos? Oo, nakakapagpasaya sa'yo. Oo, komportable ka. Pero ito ba'y maka-Diyos? Ito ba'y gusto ni Jesus na gawin ko? Kahuli-hulihan, ikatlo, ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay ay si Jesus. Ang kanyang salita, ang kanyang sakramento, ang kanyang presensya sa ating araw-araw na buhay. Let us always find God, find Jesus in anything and in everything that we do. Mga minamahal kong kapatid, sa hamon sa ating mga buhay, pagkawala ng hanap buhay, pagkakasakit, aksidente, problema sa pamilya o komunidad, laging naroon ang paanyaya ni Kristo. Lumapit ka sa akin. Let us approach Jesus. Let us come near to Jesus. Huwag nating hayaang mamatay ang ating pag-asa. Si Jesus ay buhay at siyang tinapay ng buhay. Tanungin natin ngayon ang ating mga sarili. Paano natin pinalalalim ang ating ugnayan kay Kristo araw-araw? Pinakikinggan ba natin ang kanyang mga salita? Tinatanggap ba natin ang kanyang mga imbitasyon? Tumatanggap ba tayo ng Eukaristiya ng may pananampalataya? Nakikita ba natin siya sa ating kapwa? Nawa, sa bawat araw, lalo tayong magutom. Lalo tayong mauhaw. Hindi sa mga bagay sa mundo, kundi sa presensya at pagmamahal ng Diyos na nagbibigay ng tunay na buhay. Mga minamahal kong kapatid, mayroong kagutuman o mayroong pagkauhaw na hindi kayang punan ng kahit anong pagkain. May mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag sa mundo. And may Jesus be our only source of strength and our joy.
at patuloy nating ibahagi ang tinanggap nating ito sa ating pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng ating pagpapahayag ng pananampalataya at pagbabahagi sa Kanya sa iba. Ngayong araw, panghawakan natin ng imbitasyon ni Jesus. Ako, ang tinapay ng buhay. Siya ang ating pagkain. Siya ang ating katubusan na ang sino mang naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga nagnanais pong maghandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway sumaamin ang masaganang batis ng iyong awa upang pakundangan sa mga alay na sa iyo na aming inihanda, kami magkamit ng tagapangasiwa na sa iyong simbahay mamamahala sa ikalulugod mo at aming ikatutuwa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Inawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw kasama ni Pope Francis. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasalan sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at niyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Pati sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay. Ungan sa naapi at tulungan ng bayan mong sawi.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa katawan at dugo ng anak mong banal, ay pagbigyan mong lumigaya sa pagkakamit ng tagapangasiwang maaasahan, sa pagtuturo ng kabutihan sa iyong bayan, at sa pagpapalaganap ng katotohanan ng mabuting balita sa tanan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Misa sa paghalal ng Santo Papa. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nangangasiwa kailanman sa pinamamahalaan mong sambayanan. Para mo nang awang bigyan ang iyong simbahan ng tagapangasiwang kalulugdan mo sa kabanalan at magmamalasakit sa aming ikauunlad araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay naanyayahan namin magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ikaapat, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations.
Natatangi po sa buwang ito ang Oplan Pagbibinata, libreng tuli para sa mga magpapalista na unang 100 mga kabataan na may edad 5 hanggang 16 na taon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga detalye. Ikinagagalak din po naming ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon. Isang pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. At bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat ng mga nais sumama. Napaka-espesyal po ng pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayong magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa, dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod at maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Volto Santo or Sacred Feast. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco, at mabisita na rin po si Santa Clara. At sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio. Isang magandang pagpapaalala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon pong mga misa sa bawat lugar na pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa mga karagdagang detalye o kung nais ninyong sumama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crizel sa mga numerong ito. 0998-3070-680 at 0977-803-4197. Ang deadline po ng ating palistahan ay hanggang May 15 lamang. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryong aming daladala, imahe ng Panginoon, ang mahal na birhen ng mga santo, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle robes at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
mabuhay na si Kristong ating Hari at manunubos. Sa ilang sandali po ay sasagawa natin ang panalangin sa umaga. Inaanyayahan po namin kayong makiisa. Maraming salamat po. Lahat ng antipona ay kay Tita Ina. Sa inyo yung may gas. Lahat na may das, akin. Tapos dito sabay kayo. Lahat ng antipona kanya. Tapos dito halin kayo. Pamitan. May ano naman space. Tapos kayo ang babasa naman. Yan. Basa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga kapatid. Ayun, babasa. Okay. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y sama-sama sa ating panalangin. Tayo po ay nakatayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating pupurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang namasa. Ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila'y nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam.
Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Lahat po tayo sa awit. Si Jesus Jesus ngayon ngayon muling nabuhay. nabuhay. Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Ipinangako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang iligtas tayong mawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Hari ating tanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring Mahal. Alleluia. At Espiritong Diyos na Banal. Alleluia. Darakilain magpakailanman. Alleluia. Tayo po'y magsiupo. O Panginoon, darating ang lahat ng tao mula sa bawat bansa at sasambahin ka. Alleluia. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Panginoon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siya'y tinatawagan. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ko tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa mga nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Panginoon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kung merong bagabag, iyon tinutugon ang aking pagtawag. Sa sino man Diyos, wala kang kawangis, sa iyong gawa ay walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban may ituro sa akin, at iyon ang tapat na aking susundin. Turo ang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoong Diyos, sa buo kong buhay, pupurihin kita magpakailanman, at ihahayag ko ang kadakilaan, o pagkadakila, pag-ibig mong wagas. Dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas, di mo binayaang sa hukay masadlak. Merong mga taong ayaw kang kilalanin, taong mararahas na ang adikhain, at labanan ako, ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, tapat na totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit, ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ko at bigyan ng lakas, yamang naglilingkod sa iyo ng tapat. Pagtulong sa akin iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaaway, kung makita nila yaong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Panginoon, darating ang lahat ng tao mula sa bawat bansa at sasambahin kita. Alleluia. Ang hari ay makikita ng ating mga mata, sa kanya nagniningning na ganda. Alleluia. Hallelujah. Sa lahat ng lugar, ang ginawa ko ay ibabalita at kikilalnin ang lahat ng aking kapangyarihan. Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Sion. Sabi nila parang apoy na hindi namamatay. Ang parusang igagawat ng Diyos, sino ang makakatagal sa init niyon? Ngunit maliligtas kayo kung ang sinasabi ninyo't ginagawa ay tama. Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para lilangin ang mahirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Huwag kayong makikisa sa mga mamamatay tao. Sumagawa ng kalikuan. Diba? Meron pa baga.
o sa mga gumagawa ng kalikuan. Sa gayoy magiging ligtas kayo, parang nasa loob ng matibay na muog. Hindi kayo mawawalan ng pagkain at inumin. Papuri sa Ama Papuri at sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang hari ay makikita ng ating mga mata sa kanya nagniningning na ganda. Aleluya. Ang lahat ng tao ay makakakita sa mapangligtas na kapangyarihan ng ating Diyos. Aleluya. Umawit ng bagong awit at sa Panginoon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang Panginoon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang Panginoon ay purihin na tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, makaingay sa harapan ng Panginoon na ating Hari. Umingay ka, karagatan, sa lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan sa lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yung kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay na iyang katarungan at paghatol na matuwid. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ng tao ay makakakita na mapagligtas na kapangyarihan ng ating Diyos. Aleluya. Pagbasa mula sa sulat ni Tayo Apostol magsupo. sa Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung mamamatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay. Patay na sa kasalanan. Dadapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Aleluya, aleluya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Papuring awit ni Zacarias. Tayo po'y nakatayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Aleluya. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipin ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng Kanyang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos,
magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa nyo kayang unawaan ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Alleluia. Sa biyaya ng Ama, nakita ng mga apostol ang muling nabuhay na Panginoon. Manalangin tayo sa Ama at wikain. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Ama ng kaliwanagan, inaalay namin sa iyo ngayon ang aming pasasalamat at papuri dahil sa tinawag mo kami sa iyong kamanghang-manghang liwanag upang tanggapin ang iyong habag. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Ang mga pagsisikap nawa ng sangkatauhan na makatulong upang maging makatao ang sandaigdigan ay maging wagas at matatag sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Kami naway makapaglingkod sa iba ng buong katapatan upang ang buong sangkatauhan maging karapat-dapat na handog sa iyong karangalan. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Punuin kami ng iyong awa sa pagbubukang liwayway ng isang bagong araw. Upang ang maghapong ito ay maging araw ng papuri at kaligayahan. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Dasalin natin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iarya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng iyong anak na minamahal, kami naway makigalak din sa lahat ng mga banal, hanggang sa muli niyang pagbabalik na puspos ng kaluwalhatian, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.